Kung sa tingin mo wala ka ng ibang dapat ipagpasalamat, lumuhod ka na lang at magpasalamat sa isang bagay. Kung marami kang problema, tiyak na hindi kasama doon ang pag-iwas sa mga predator. Mula panahon ng mga caveman, takot na tayo sa mga creature na ito. Dahil lang simpleng pagpapakita mo lang sa isa, ibig sabihin nun, marami nang nauna at hindi nila kinaya. Subalit para sa karamihan, hindi lang dahil ano ang kaya nilang gawin, kundi paano nila ito ginagawa. Sa ngayong araw na ito, narito ang top 10 sa mga pinakadelikadong hayop na nanghahanting ng tao. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. May maraming bagay na dapat katakutan kapag napadpad ka ng mag-isa sa isang isla. Pagkauwaw, init, lamig at gutom. Pero bihira mong maisip na kainin ka ng mga alimango. At bakit nga ba? Kasi maliban sa ilang liblib na isla sa Indian at Pacific Ocean, ang coconut crab ay parang nakikita mo lang na masamang trip o masamang panaginip. Sa kabila ng pangalan nila, halos walang saysay ang nyog sa totoong diet ng malay-steroid version na hermit crab na ito. Subalit hindi yun naging hadlang para bigyan sila ng kalikasan ng koko na kayang maghiwa ng nyog. Sa totoo lang, mas akma ang isa pa nilang tawag, ang rubber crab, dahil sisirain nila ang kampo mo at nanakawin lahat ng bagay na hindi nakapako. Ang problema, ganyan din sila manghuli. Noong 2016, nakita mismo ng mga siyentipiko ang isang coconut crab na umakyat sa puno at sinugod ng isang natutulog na ibon. Binali nito ang pakpak, nahulog silang dalawa sa lupa pero hindi bumitaw. Ilang minuto lang nagsidatingan na ang ibang crab at sabay-sabay na pinilas ang halos wala ng buhay na ibon sa loob ng ilang oras. Ang scavenger ay may halong bloodlust at kapag sinimulan ka ng isa, siguradong darating ang iba. At dahil kaya nilang umakyat at sundan ng amoy ng pinsala, wala talagang ligtas sa parte ng isla. At kahit saan ka magtago, talagang hahanapin ka nila. Hindi sila namimili, daga, pusa, pati buong baboy, kaya nilang kalbuhin. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang mga kwento ng coconut crab na kumakain ng tao. May isang nakakatakot na kwento mula sa 82-day Battle of Okinawa na kung saan nakita raw ng mga sundalong Hapon ang mga dambuhalang crab na ito na kinakalkal ang mga labi ng kanilang kasamahan. Walang malinaw na ebidensya kung coconut crab nga yun, pero kung i-imagine mo, eksaktong ganoon ang kanilang ugali. Isipin mo na lang parang grupo na naka-armor na ipis na may dalang hydraulic press. At kapag naipit ka sa pagitan ng mga kuko nila, alam mo na ang kasunod. At dahil sa diet nila, karamihan sa coconut crab ay nakakalason kainin. Pero ang pinaka nakakatakot na teorya, posibleng coconut crab ang kumain kay Amelia Earhart. Nakakakilabot kasi kahit wala na siya pagdating doon o napinsalaan mula sa plane crash, magiging pareho pa rin ang magiging reaksyon ng mga crab. At kung isipin mo na maaaring ginugol ng isang tao ang huling sandali ng buhay niya sa paggapang palayo habang dumarating ang dose-dose ng crab na dahan-dahan at pinipila sa loob ng ilang oras. Ang karamihan ng tao ay hindi takot sa dilim mismo, kundi kung ano ang nasa loob nito. Ganon din sa dagat, pero kakaunti lang ang nakakatakot sa langit. Marahil dahil akala natin, makikita natin kung mayroong paparating. At doon pumapasok kung bakit Harpy Eagle ang nasa number 9. Kasi kung ito ang mandaragit mo, hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Isa sila sa mga pinakamalalaking agila sa mundo, pero ang tunay na natatangi sa kanila ay ang maiksi, subalit napakalapad na pakpak. Na ang ibig sabihin, kaya kanilang habulin sa loob mismo ng gubat, sa pagitan ng puno, isang bagay na hindi dapat kaya ng kahit anong agila. Imagine mo na lang na parang malademonic hippogriff na bigla na lang papasok sa bahay mo at kukunin ng kapatid mo mula sa kama. Ganon ang generational trauma ng mga unggoy na napagtitripan nilang kainin. At yung mga kuko nila, kasing laki at lapad ng grizzly bear, na may kapit na kasing lakas ng kagat ng Rottweiler. Literal mong maririnig ang pagkabasag ng buto ng huli nilang pagkain habang unti-unti itong kinakamkam ng harpy. At imagine mo kung ang kuko na makakapisa ng armadillo ay dumikit sa ulo mo. May mga rare pero totoong kaso ng Harpy Eagle na umaatake sa tao. At may mga pagkakataon na kinakailangan putulin ang paa ng agila dahil kahit kitil na, hindi bumibitaw ang talon. Noong 2023 sa French Guiana, may turista na nadaanan ng isang harpy at bigla itong sumugod at bumaon ng mga kuko sa anit ng babae at iniwan siyang may malalalim na pinsala. Ang ideya na mapatalon ka ng prehistoric na bersyon ng Freddy Krueger na may pakpak ay sapat na para magpasakit ang dibdib. Pero bihira silang umatake sa mga tao at usually kasalanan ng tao. Madaling tawaging sandbox ni Satanas ang Australia pero hindi nabibigyan ng sapat na respeto ang tunay na pagiging kakaiba ng Amazon.
Ang paboritong ehersisyo ng jaguar ay skull crusher at doon pa lang nagsisimula ang problema. Nariyan ang anaconda na parang napulot mula sa Jurassic Park, may isdang gumagamit ng kuryente bilang sandata, at may isa pang species na nagko-convince sa libu-libong tao na wag umihi sa ilog. At kahit ganun, ang tunay na apex predator ng Amazon ay hindi pala jaguar. Sa totoo lang, ang giant river otter ay minsang tinatawag na arirana o water jaguar. Pero sa ugali nito at sa pagiging mahilig sa gang violence, mas bagay itong tawaging water wolf na may topak. Dahil sa grupong galawan nila, kaya nilang paatrasin ng jaguar na parang rivers nang walang susi. At kung hindi pa sapat, isipin mo ang malaroid na hayop na ito ay umaabot ng 6 na talampakan at kadalasang pang umaaligid bilang tropa. Apex predators sila na kadalasang kumakain ng isda pero kaya nilang durugin ng crustacean, anaconda at kahit ibang otter. Pati ang mga ilog ay nag-a-adjust sa teritoryo nila para lang maiwasan ang grupo ng otter na mukhang nakakatakot. Subalit hindi mo talaga mauunawaan ang power nila hanggang makita mo kung paano nila tratuhin ang caiman. Sasabayan nilang lahat ng caiman at papagurin nila ito habang lumalaban hanggang literal na maparalyze dahil sa sobrang asidong naipon sa kalamnan. At doon na nila sisimulang habang buhay pa, pupunitin ng paunti-unti kasabay ng tunog nila na parang rugrats na nakaset sa purgatorio. At isipin mo na lang kung unang beses mo narinig yun nang hindi mo alam kung ano ang giant river otters. Ang pinakamasama pa, napatunayan na ang parehong hunting tactic na yon ay tragically effective maging sa mga tao. Si Silvio Delmar Hollenbach, isang Brazilian Army Sergeant, ay dinala ang kanyang pamilya sa Brazilian Zoo. Sa kasagsagan nito, mayroong ingay na nangyari, isang 13 years old ang nahulog sa loob ng kulungan. Agad siyang tinamaan ng instinct at sinabi niya bago tumalon at buhatin ang pinsaladong bata palabas ay wag mo akong pigilan. Pero kapalit nun, siya ang naging sentro ng galit ng pamilyang otter. Hinila siya ng grupo pabalik sa tubig at nilapas sa harap mismo ng kanyang pamilya. Naiahon pa siya pero mahigit 100 kagat na at maruming tubig ang dahilan ng matinding impeksyon na kumitil sa buhay niya. Pinagluksa si Silvio at itinuring na bayani maliban sa batang iniligtas niya na hindi naman lang nagpasalamat. Ang mas masaklap pa noong 2016, inaresto ang parehong bata dahil sa scam na umabot ng milyon-milyon na pera ng pensioners. Patunay na minsan ang pagiging bayani ay nangangahulugang na iligtas mo ang isang kontrabida. Ang malapa ng water wolverines habang sinasabay ang i-waterboard ka ay talagang isa sa mga pinakamasasakit na paraan para makitil. Pero bihira talaga ang taong inaabot ng otter at sa kaso ni Silvio, 0 dapat ang chance kung hindi lang may bagong silang na anak ang grupo ng otter. Ang next naman natin ay talagang hindi mo isipin na kabilang ito sa listahan ito hanggang maalala mong isa siya sa ilang hayop na biktima pero nangahunting ng predator. Ang Cape Buffalo na kilala rin bilang Black Death ay isa sa mga pinaka-deadliest na hayop na pwedeng habulin dahil kasama ito sa top 5 na pinakamapaningil at mapagiganting creature sa mundo. Ang isang malaking maling akala na ang pinakamalaking kaaway ng leon ay ang hyena. Kapag ang 1,200 pound na halimaw na kayang magpatras sa isang malaking pusa, ibang usapan na. Kaya nasa number 7 ng Cape Buffalo dahil kung ang ordinary na baka ay delikado na, paano pa kaya yung version nitong may galit sa mundo? Kapag natikman ng Widowmaker ang kamatayan, sisiguraduhin niyang may isasama siyang isa pa bago siya bumagsak. Kaya nitong itaboy ang mga leon na parang nangistorbo lang at minsan, sinusundan pa nila ang mga anak ng leon para tapakan at durugin. At imagine mo na kaya rin nilang magtawag ng super herd na lampas sa ilang libong miyembro. Dito mo maintindihan kung bakit may possibility na maging full-time carpet ang leon kapag nagkamali sila ng target. At hindi ito kwentong takutan lang. Taon-taon, daan-daang tawang tinutusok, sinusuwag at kinikitil ng hayop na ito. Ito ang unang entry na may napakaganda o dapat sabihin nakakatakot na body count. Ang problema, taon-taon may mga taong nangangaso sa kanila, hindi alam na naghahunting din ang buffalo. Kapag napinsalaan, tatakbo yan sa matataas sa damo, magtatago at hihintayin kang lumapit at pagtalikod mo, ayan na. Tatakbuhan ka, babanggain at hindi titigil hanggang sa hindi ka na makatayo. Imagine mong tumatakbo ka ng paliko-liko tapos sa isang maling liko mo lang, bigla ka na lang i-deliver ng buffalo sa Panginoon, same day shipping, parang Amazon Prime ng afterlife. At kung ang ibang herbivore ay manonood lang habang tinatapos ka ng predator o minsan sila mismo ang dahilan ng kamatayan mo, iba ang Cape Buffalo. Babalikan nila ang kumikitil sa kanila na parang libu-libong bersyon ni John Wick. May mga tao talagang hindi naniniwala hanggang makonect sila sa wifi ng langit. Gaya ni Asher Watkins, isang trophy hunter sa Texas, nakakala niya kaya niya pero nang una siyang atake ng target niya, wala na.
Tinamaan siya ng buffalo ng halos 35 miles per hour, binuksan ng dibdib at tiyan niya, at binawian siya ng buhay bago pa makarating sa ospital. Malungkot na ending, pero hindi mo masasabi na walang dahilan. Sa ilang isla naman ng Indonesia, may naiwan pang tunay na dinosaur. Ito ang Komodo dragon at kapag napili kang nilang hulihin, tapos na ang laban. Ang Komodo ay parang pinaghalong coconut crab at Jurassic Park. Kakainin kahit ano, pati ang mga kapwa nila dragon, pati ang mga libingan ng tao ay binubungkal nila para kainin ng mga lumang bangkay. Bilang apex predator na may kakaunting matagumpay na paghuhuli kada taon, kapag ikaw ang naging priority nila, handa ka na dapat sa ilang araw na hinahabol ka ng isang malademonyong monitor lizard. Noong 2008, 5 scuba divers ang inadod ng riptide at halos isang araw na palutang-lutang sa karagatan. Napadpad sila sa Rinca Island na kung saan 5 araw silang naglaro ng cat and mouse laban sa isang Komodo dragon na nakakita sa kanila at sinimulang sundan sila ng non-stop. At mas mahirap pa dahil mayroong isang problema. Noon akala natin one bite specialist lang ang Komodo. Yung tipong isang kagat tapos hihintayin ka na lang makitil sa infection. Ang masakit na totoo, mas nakakatakot pa kaysa sa inakala natin. Hindi basta hinahayaan ng Komodo dragon ng biktima na makatakas. Pero kung sakaling makawala ka, may plan B sila. Kaya kanilang sundan gamit ang amoy ng dugo mo, habang ang venom nila ay may anticoagulant na nagpapatuloy ng pagdurugo mo. Ang ibig sabihin, magiging parang sirang laro ng taguan ng sitwasyon mo. At dahil ang isla ay kasing laki ng Philadelphia, wala talagang kahit anong sulok doon na hindi ka nila maamoy o masusundan. Kung mas matagal mong maiwasan ng dragon, mas masama dahil mas marami pa silang dumarating pag tagilid ka na. Talagang hindi biro ang blood sense ng Komodo dragon. Kaya ang mga babae na may alam mo na ay inaabisuang huwag pumunta dahil baka mapagkamalan na silang nanghihina o nakikitil na hayop ng mga Komodo na parabang walking garbage disposal. May mga kwento pa ng turista na nagtatago ng pinsala mula sa mga tour guide para lang hindi makancel ang trip. Pero nauwi ito sa sitwasyon na kinukuyog sila ng napakaraming dragon mula sa iba't ibang bahagi ng isla. At kung iniisip mo na hindi naman ako siguro mahuli ng hayop na ganyan ang lakad, subok na ng milyong-milyong taon ng ebolusyon ng sagot, kaya kaya nila. Isang insidente pa ang nagpapatunay nito. 2 Komodo ang tahimik na sumusunod sa isang fruit picker mula sa ilalim ng puno. Nang madulas si Muhammad Anwar at nahulog, diretsyong sumugod ang 2 halimaw at kinitil siya gamit ang maras na pag-atake. At baka iniisip mo na sobrang binibigyan ko ng credit ang mga ito. Pero siguro, hindi mo pa naririnig ang sigaw ng batang kambing na nagmumula sa loob ng isang Komodo dragon. Sa totoo lang, sasabihin kong kulang pa ako sa salitang takot para ilarawan kung gaano ako naaalarma sa karagatan. At ang hayop na talagang nakakatakot ay hindi pating, hindi orka, hindi ganting pusit, pero oo, ito ay kakaibang pusit. Talagang mas pipiliin mo pa na lumangoy ng walang suot sa paligid ng Great White kaysa makasalubong ang isang Humboldt squid sa wild. Ang mga creature nito ay mayroong haba na 6 na talampakan at hindi sila ang pinakamalaki, pero kung paano sila manghuli, yun ang bangungot na talagang hindi mo kaya. Kapag tumutukoy na sila sa target, iuunat nila ang lahat ng 10 galamay para dukutin ang biktima at piliting isubo sa kanilang bangis na tuka. At hindi lang basta tuka, kaya nitong dumurog ng balat at kahit chainmail ay napuputol. Ganon sila kabilis kumilos na minsan isang frame lang sa kamera, nahila na nila ang pagkain papunta sa bunganga nila. May 2 pa silang espesyal na galamay na may suckers na may nakatagong mga ngipin, perfect para pangkapit. Pero ang tunay na dahilan kung bakit pasok sila sa top danger list ay kung paano kanila huhulihin. Para silang hayop na lumalabas sa mismong imagination ni Stephen King. Kasi ang Humboldt, nangahunting minsan ng libo-libo ang bilang. Sobrang agresibo, parang gutom na piranang may galamay, at kayang ilantad ang isang isda hanggang buto bago pa maitaas ng mga isda ang pamingwit. At hindi sila nagdadalawang isip na lamunin ang sarili nilang kasama. Kapag may isa sa grupo na mahaba ang reaksyon at nanghina, bigla siyang pupuluputan at gugulayin ng sarili niyang tropa. Ang problema sa mga pusit na ito, masyado silang mabilis mabuhay, na parang lagi silang naka-hyper mode, kaya pagkain lamang ang nasa isip 24/7. Kaya naman kung minalas ka at nandun ka sa dagat sa maling oras, para kang pinalagiran ng sandamakmak na galamay na puro panghiwa at pangkiskis ng laman. Subalit hindi yan ang pinakamasama, ang pinakamalaki nilang armas ay talino. Kasi hindi lang sila agresibo, minsan curious sila na kung saan ninanakaw nila ang mga kamera at ilaw para lang pag-aralan at pag-iwaiwalain. Pero ang mas nakakatakot, kayang magbago ng mood ng Humboldt squid mula sa uy ano yan, tungo sa katiling na yan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa dilim ng dagat,
Nag-uusap sila gamit ang mabilis na pagpula ng katawan, kaya pag may isang nagbigay ng signal, susunod ng marami. Isang halimbawa na dito ang isang diver na nilapitan ng pusit na parang maamong kumakagat-kagat lang. Akala ng diver siya ay swerte at nagvideo pa, pero ilang segundo lang, nag-flash ng pula ang katawan ng pusit. Biglang sumalpok ang marami at sabay-sabay siyang hinila pababa sa kailaliman. Nakawala siya, pero siya ay kumbinsido na ang kanyang tiket papunta sa kabilang buhay ay nakabook na. Marami pang kwento ng mga diver na halos mahila sa point of no return at may ilang pang nagsasabi na sinusubukan silang tanggalan ng mas at lunurin. Pero ang pinaka nakakatakot, noong tumigil ang diver sa paglaban, noong naging madaling target siya, doon naging hudyat siya ng isang malaking red light sa lahat ng humbled squid sa paligid. Ang nakakatakot pa rito, araw-araw, umaangat ang mga pusit na ito mula sa kailaliman para manghuli, bago bumalik sa sobrang dilim na dagat na kung saan mas lalong mayroong nangyayari na hindi natin nakikita. Marami ang nagsasabi na ilan lang ang hayop na sadyang nangahunting ng tao at kasama raw dito ang polar bear. Pero linawin natin, hindi sila actively na nangahunting ng tao, wala lang talaga silang pake. Ang polar bear ang pinakamalaking predator sa lupa at kahit gaano mo sila kalaki iniisip, mas malaki pa sila sa imagination mo. Ang problema, sila lang ang bear na hypercarnivore at ang ibig sabihin, puro karne ang gusto nila at yung karne, kahit ano, basta gumagalaw. Subalit ang mas malala pa dito, nakatira ang polar bear sa desyerto na nagyayelo na kung saan kapag taglamig, ang choice nila ay dumi, Arctic fox o kapwa nila polar bear na yumao. Kaya naman hindi sila actively na nanguhuli ng tao. Mayroon silang pinakamagaling na pangamoy sa lahat ng predator na kung saan kaya nilang umamoy ng seal mula milya-milya ang layo. Kaya nilang ma-detect ang butas ng hininga ng seal mula sa ibang area code at kaya pa nilang maamoy ang isang seal na nakabaon sa ilalim ng isang talampaang yelo. Kaya naman totoo, kapag nakita ka ng polar bear, huli ka na. Mula 1870 hanggang 2014, 73 pa lang ang naitalang atake at 20 rito ang nakitil. Pero yung ideya na ikaw ang target ng isang predator na hindi sumusuko, ibang level ng takot yan. Noong 2016, 5 Russian scientists ang literal na na-hostage ng mahigit 10 polar bear. Day and night silang nakaabang sa weather station kaya kinailangan pang i-airdrop ng helicopter ang pagkain at flares. Noong 2019, umabot ang 50 polar bear ang pumasok sa bayan ng Novaya Zemlya. Nagdeklara sila ng state of emergency. Walang lumabas ng bahay, hindi pinapapasok ang mga bata sa school, at dahil bawal silang atakihin, wala silang kalaban-laban, habang pumapasok ang mga oso sa mga bahay na parang hindi tao ang nakatira. Ang polar bear ay parang natural disaster, hindi mo pwedeng pigilan. At nandito sila sa number 4 dahil kapag ikaw ay napili nila, walang takbong mabilis at walang layo sa dagat na makakapagligtas sa'yo. Pero ang pinaka nakakabagabag, parang kamag-anak sila ng humble squid, parang sobrang talino at sobrang curious. Mapapansin mo sa mga video kapag lumalapit sila sa tao, tahimik, walang reaction, parang nag-iisip, walang nababasa sa muka. Ang polar bear ay papalapit sa'yo, pwedeng curious, pwedeng wala lang o pwedeng handa ng tanggalin ka sa mundo, pero wala kang paraan para malaman kung alin doon. At yan ang nakakatakot, hindi sila nag-iingay, hindi sila nag-warning. Marami silang alam pero wala silang ipinapakita. Parang sinasadya ng kalikasan na gawing deadpan ng isang hayop na kayang mag-decide kung mananatili kang buhay o hindi nang hindi man lang umiimik. Karamihan ng atake ng black bear at brown bear ay defensive. Ibig sabihin, may anak sila sa paligid o sila ay nagulat mo. At kadalasan, marami silang warning sign bago kanila atakihin na parang sinasabi nilang lumalagpas ka na sa hangganan. Subalit ang polar bear, walang negotiation, hindi sila nakikipag-usap, hindi sila nagpapakita ng galit o takot at kadalasan, sinusukat lamang nila kung worth it kang kainin. Kaya yung mukha nilang cute, yung itsurang parang stuffed toy, hindi yun innocence, kundi pagiging malamig, walang emosyon at parang Terminator. At dapat mong tandaan na sila hindi takot sa tao, hindi katulad ng pinsan nilang brown at black bear. At halos lahat ng encounter nangyayari sa terms nila at hindi sa'yo. Kaya naman totoo ang survival rule na ito. Kapag itim, lumabang ka. Kapag kuyamanggi, umiga ka at magpanggap na patay. Kapag puti, wala ka na talagang pag-asa. Interchangeable daw ang 3 at 2, depende sa kung anong klaseng horror ang mas nakakatakot para sa'yo. At kung slasher film ang gusto mo, eto na. Ang nakakatawa pero horrifying, less than 5% lamang ng diet ng chimp ang karne. Pero sa mga lugar tulad ng Uganda, umaabot sila ng halos 80% ng success rate kapag nangangaso. Ang dahilan,
coordinated kill squad ang style nila. May mga driver na nangahabol sa prey para i-pressure pataas ng puno. At kapag umakyat ka, tegok ka, may mga blockers na sasalubong sa'yo at hihigpitan ng pwede mong takbuhan. Sa taas, may mga chasers na parang ninja na hahabol sa'yo sa mga sanga. At ang pinakamasama, may mga ambusher na inaabangan ka sa lugar kung saan ka malamang tatakas. At kapag na-corner ka na, binabasag, pinupunit, at inihiwa-hiwa ka nila ng buhay. Hindi ko na pwedeng ilarawan ng buong eksena pero imagine mo, isang unggoy na buhay pa, nakabikis, umiiyak, tapos binali ang braso pagkatapos ng lahat. At talagang hindi lamang hayop ang target nila. May mga kaso ng chimpanzee na ina-ambush ang mga pamilya ng gorilla. Inaatake ang silverback, nilalansi nila ang mga kababaihan, tapos kinukuha ang mga sanggol para kitilin. At dahil nagkakabanggaan na ang tirahan ng tao at mga chimp, mas dumami ang pagdukot sa bata at minsan sobrang matindi. Isang toddler ang nahablot ng isang malaking lalaking chimp at sa loob lamang ng ilang minuto. Nabali ang braso, napinsala ang ulo, pininsala ang tiyan at inalis ang kidney. Ang habulin ng chimp ay parang death game na partner zombies ang kalaban, matalino, mabilis at talagang walang awa. Buti na lang hindi pangunahing pagkain ng chimp ang karne, kaya bihira ang atake at dahil doon, pumapasok ang tiger sa number 2. Hindi naman talaga actively naghahanap ng tawang tiger. Pero dahil siglo-siglo na tayo na magkahalo ng tirahan, sila ngayon ang mayroong pinakamataas na bilang ng nakitil na tao sa buong listahan na ito. Noong unang panahon, nagsusuot ang mga tao ng mga maskara na nakaharap sa likod para isipin ng tiger na hindi na siya surprise attacker. Effective daw hanggang sa nasobra ng paggamit at ngayon parang nakahalata na rin ang mismong tigre. Pero ang talino nila, hindi pa yun ang pinakanakakatakot. Ang tunay na dahilan bakit sila ang number 2, sila ang pinakamapagiganti na hayop sa planeta. Kalabanin mo ang isang tigre at baka hindi mo na maabot ang magsisi. Ang isa na ito ay talagang sikat na kwento. Isang poacher ang umatake sa tiger at kinuha pa ang huli nitong pagkain. Ang ginawa ng tiger, hinabol siya hanggang sa kabi niya, sinira lahat ng amoy ng poacher pati kama niya para lamang magiganti pagbalik ng lalaki. John Wick style pero may stripe. Si Tatiana naman yung tigre ng San Francisco Zoo, pinatunayan din na hindi mo kailangan nasa gubat para masilat. Nakawala siya sa enclosure, hinanap ang mga lalaking nakasar sa kanya at inisa-isa niya ang mga yun. Pero ang pinakakinakatakutan sa lahat, ang devil ng Champawat. Isang Bengal tiger, isang babaeng tigre na nasira ang kanyang ngipin malamang dahil sa tao. Hindi na siya makapangaso ng normal na prey kaya tao ang naging target. At ang resulta, 436 na katao ang kinitil niya. Nakakaligtas sa mga poacher sa hunting parties at parang alam lagi kung kailan dapat magtago at lumipat ng lugar. Ang tigre na ito ay talagang mabilis, tahimik at eksakto. Tatapusin ka, tapos parang multo silang nawawala ulit sa dilim. Ang mas malala pa, pwedeng mas nakakatakot pa ang tigre kesa ngayon. Ang dahilan kung bakit orange sila ay dahil hindi naintindihan ng mga karamihan sa kanilang prey ang kulay na orange. Para sa mga hayop, nagmumukhang berde sila na perfect sa camouflage. At yung tawang prey nila, ganito ang magiging itsura ng pinakamalaking Grim Reaper na may balahibo sa buong mundo. At kahit ganyan pa kalala ang lahat ng yun, hindi pa rin sila ang number 1. Ang tunay na hari ng karagatan ay orca. Ang pinaka-maimpluwensya at pinaka-oppressive na predator sa buong planeta. Alam mo na sigurong matalino sila, pero hindi alam ng marami, sobrang iwas pinsala ang orcas. Kapag may kahit kaunting tsansa na makaganti ang prey, iiwas sila. Hindi sila gagalaw hanggat hindi nila nasisiguro na terrorist ang sitwasyon. Talagang iba-iba ang paraan nila depende sa target. Kaya nilang pitikin ng mas malala ang stingray bago ito makatusok. Kaya nilang gawing statue ang shark bago man lang ito makaangat para kumagat. At kaya nilang ihulog ang seal sa ere na parang nasa Super Smash Bros. At ang mas malala pa, hindi lang pagkain ang habol nila. Ginagawa na lang training dummy ang nakikitil na hayop para turuan ng buong pad kung paano haharapin ang ganitong kalaban. Sa isang video, kita mong parang pinagpapasa-pasa ng stingray, hindi dahil nananadya sila, kundi dahil isang lesson ito. Pagtapos na ang klase, pababayaan lang nila itong lumubog, walang galit, walang awa, puro calculation. At kung hindi ka pa kumbinsido, ito ang kwentong hindi makakalimutan. Isang lola na orca ang literal na nag-memorize ng breeding season ng mga elephant seal sa Falklands. Alam niya ang araw, ang oras, at ang tamang taas ng tubig para makapasok siya sa nursery pool. Pagdating ng tamang tide, parang halimaw siyang umuusbong mula sa alon at dinukot ng silpap. Hindi para kainin, kundi para pahirapan at gawing practice material. Ilang oras nilang nilaro, inikot, binalibag,
at pinaranas ng daan-daan na pagkawala ng pag-asa at halos buong oras, buhay pa ang Pap. Ang bagay na ito ay hindi pagpapahirap para sa kanila, ito ay training at survival. Pero kung ikaw ang prey, isa ito sa mga pinakawalang pag-asang paraan para makitil. Kaya naman kahit ang Great White Shark, naglalaho ng isang buong taon kapag may nakita silang orcas sa hunting ground nila, pati ang mga humpback whale, automatic na nag-alert mode kapag may orca sa paligid. Ito ang mga hayop na nag-iensayo ng pagligo, paglubog, at pagkitil sa kapwa nila bago gawin sa totoong biktima, kasama na ang baby blue whale. Hindi masama ang orca pero para sa biktima, para kang na-lock-in sa underwater horror movie. Subalit talagang mayroon akong kailangang linawin. Hindi sila ang pinaka-oppressive na predator sa mundo. Dahil kapag tinanggal mo ang sandata, technology, at lahat ng modern na gamit, ang tunay na pinaka-nakakatakot na predator ay tao. Isipin mong mayroong creature na kahit kailan ay hindi mo matatakbuhan. Pwede kang mauna, pwede kang magtago, pero paglingon mo, nandoon pa rin sila, hindi hinihingal at hindi napapagod. Kung ikaw ay nauuwaw, lutang at susuko sa init, sila ay parang kakasimula pa lang at para silang halimaw na mayroong infinite stamina. Habang tumatakbo ka, ikaw ay unti-unting naupos pero sila ay steady lang. Hindi ka nila kailangang sugurin, hinahabol ka nila hanggang bumigay ang katawan mo. Hanggang sa ikaw mismo ang bumagsak, hindi dahil sa pinsala kundi dahil sa pagod. Pagdating ng umaga, malayo ka na sa buhay pero sila, handa ulit. Handa para sakupin, parang manghuli, para magpatuloy. Ang paglapit nila habang nakandusay ka, wala ka ng lakas para tumayo. Isang hampas ang sandata at tapos na ang kwento mo. Hindi mo kasalanan, walang demonyo at walang galit. Ganito lang talaga kung ano ang nangyari kapag nakatagpo mo ang pinaka-nakamamatay na predator sa buong kasaysayan ng mundo, ang tao.